So, nandito ka ngayon sa Japan, kadarating mo lang. Wala kang experience sa trabaho mo ngayon? Wala. Anong trabaho mo sa Pilipinas? Sa Pilipinas ako, sales clerk. Sales clerk sa isang sikat na department store. So ngayon ang trabaho mo dito ay butcher. Butcher sa isang factory, meat processing plant. Mga kababayan, para sa mga gusto magtrabaho dito sa Japan at wala kayong work experience, panoorin nyo ang video nito at alamin nyo kung ano ang agency at yung istorya, yung pinagdaanan niya, paano siya nakapagtrabaho dito sa Japan. Kampay! Okay, what's up mga kababayan? Welcome back to Trabaho Serye by Ludion in the land of the rising sun, Japan. So for today's episode, meron tayong guest, no? Kadarating lang dito sa Japan. So mag-start na siya ng trabaho sa Monday. Dahil ngayon ay Thursday ngayon. So alamin natin yung storya niya, kung anong trabaho niya sa Pilipinas, kung paano siya nakapagtrabaho dito sa Japan kahit wala siyang related work experience, at kung ano yung agency na pwede niyong applyan para makapagtrabaho dito sa Japan kahit wala kayong related work experience. So unang tanong, gaano ka katagal na naghintay bago ka makarating dito sa Japan? Dumaan kasi ng pandemic. Medyo nagtagal nga lang. Siguro mga 1 year mahigit bago ako nakarating dito. Simula nung matanggap ka sa interview, no? So para sa mga masugid na sumusubaybay ng ating channel, na-interview ko na po si Ivan. Pangalan nga pala, pakilala ko pala muna. Ako nga po pala si Ivan, taga Batangas. So, ang Batanggenyong butcher. So, dadalasan natin yung pagigis sa kanya, no? Para may bahagi sa inyo kung ano yung magiging buhay niya dito sa Japan bilang pagtatrabaho, bilang isang butcher. Unang tanong, ano yung agency mo sa Pilipinas? Bali AAA. Hawak siya ng Studio 85. Studio 85, yun yung agency. Then yung AAA, yun yung school. Yun yung school, yun yung Nihongo School. So pag natanggap kayo sa interview, doon kayo mag-aaral sa AAA. Pero ang ano ko ngayon, ang balita ko kasi, si AAA, magiging agency na. Okay, so para hihiwalay siya kay Studio 85. Diretso na ang pag-a-apply. So saan located ang AAA? Bali sa Santa Rosa, Laguna. Sa may Crosstown. Okay, so bigyan natin sila ng direction para hindi sila maligaw, no? Kung galing ng Manila, sasakay siyempre ng Santa Rosa na bus. Yun yung mga Balibago. Baba ng Balibago. And then tricycle ka lang ng hanapin mo lang yung tricycle papuntang Mercado. So ayun, sabihin nyo lang Mercado, alam na nila dahil kilala tong AAA, no? So alam na yan ng tricycle. Alam. So magkano ang bayad doon sa tricycle? Sa ngayon, nung huli kong punta doon, nasa 25 pesos. Dalawa lang kayo nun dalawa. So sabihin nilang AAA, alam na nila yun, ibababa na sila ng tricycle doon mismo sa opisina ng AAA. Sa mismo. So bigyan natin sila ng landmark. Yun po yung Crosstown Mall. So merong Pure Gold sa baba, yung second floor, doon po located yung AAA. Okay, hiring ba ngayon ng AAA? Bali, hiring sila. Maraming hiring na dumadating sa kanila na trabaho. Bali, ikaw na lang ang pumili. So ano-ano yung mga available na category na pwede lang applyan? Mga parang hindi naman construction yung tawag din, para mga sa steel, mga ganon. Pero related dyan, hiring din kasi actually ang AAA ng mga construction workers, welders, auto mechanic, iba't iba, doon sa under ng mga scaffolder, carpenter, maraming hiring na trabaho dyan sa AAA. Puntahan nyo na lang. So yun nga, gaya ng sinabi na kanina, kayo na ang mamili. Tumatanggap pa sila ng kahit walang work experience. Tumatanggap sila ng kahit walang work experience. Bali, dadaan ka nga lang din sa sa selection. So ibahagi mo sa amin yung proseso. Kunyari, pumunta ako doon, ang isang aplikante pumunta sa AAA, ano yung mga kailangang dalhin, ano yung mga dokumento na kailangan, at yung proseso, yung hiring process, paano? Bali,
magpapasa ka sa kanila ng resume, kung ano mga available mong mga requirements, and then tatawagan kanila kung sasama kanila sa magiging selection nila. Tapos doon, pagkatawag nun, sasalang kanila sa selection. Yung selection, yun na yung employer's interview. Employer's interview. So pag nakapasa ka sa employer's interview, anong susunod na mangyayari? Bale, bibigyan ka nila ng schedule kung kailan ka mag-aaral ng Nihongo. Pero bago ka mag-aaral ng Nihongo, medical muna. Kailangan mo ipasa yung medical. So pag nakapasa yung medical, mag-start na ng pag-aaral. Gaano katagal ang pag-aaral ng Nihongo? Bali, 4 months siya. 4 months. Medyo kung sa atin naman ay medyo mahaba, pero sulit naman pagka natapos na. Siyempre. So, ito matanong ko, kasi marami nagtatanong kung magkano nagagastos pag nag-aaral na ng Nihongo. O simula sa pag-a-apply hanggang sa bago makaalis, magkano yung nagastos mo? Pwede bang siya sa kanila? Bali yun sa akin, sa pag-a-apply pa lang, siguro mga abutin siya ng mga 15,000 kasi yung nung gagastos sa pag-a-apply, depende kasi yan kung saan ka manggagaling na lugar no? So ayun, kung nasa Maynila kayo, gagastos talaga kayo ng pabasahe, siyempre pangkain pa. Doon tayo, doon sa pagdating mo na, doon sa pag-aaral ng Nihongo. Paano yung setup? Stay-in ba? Online ba yung pag-aaral? Magkano yung mga bayad sa tirahan, sa pagkain, sa pag-aaral mismo ng Nihongo kung may bayad? Paki-share sa kanila. Bali, pagka mag-aaral ka na, meron silang apartment para tuluyan mo. Bali sa tinutuluyan mong yon, doon ka titigil ng 4 months. Meron silang pakain, pero yung pakain na yon, hindi naman siya mismo libre. Babayaran mo rin. Tapos may sa pag-aaral naman, maabot siya naman ng ng 40K. 40,000 ang bayad sa pag-aaral ng Nihongo. Yung board and lodging, yung pag-stay dun sa apartment, pagkano? Halos pumapatak siya ng sa lodging 2,800. 2,800 sa lodging, so 4 months. 4 months. Tapos yung pagkain, umaabot siya ng 4,900. 4,900 kada buwan. So around 5,000. Tapos meron pa siyang yung tubig, tsaka kuryente, siyempre sa inyo rin kukunin nyo. Yun lang, medyo kung malakas kayong gumamit, medyo mataas babayaran yun. So sa kabuuan, magkano yung nagastos mo? Magkano binayad mo sa agency bago ka umalis? Around 73K pababa. 73,000 yung ibinayad mo lahat-lahat. Hindi, yun yung sa pag-aaral ng Nihongo. Hindi pa kasama doon yung pagpaprocess mo ng mga documents mo, yung mga pamasahe, pagkain. Yung medical, kasama na rin doon. Kasama doon yung medical. So ayun mga kababayan, inabot ng 73,000 simula nung nakapasa sa interview, nag-aral ng Nihongo hanggang sa umalis siya papunta dito sa Japan. Okay, kasi may mga nagtatanong kung ano daw yung setup pagkadating mo dito sa Japan. So pagkadating mo dito, ano nangyari? Bali pagkadating nyo rito sa Japan, susunduin kayo. Bali may 1 month training pa kayo dito. Tuturuan pa uli kayo dito. Iba't iba yung tinuturo. Ang iba kasi parang culture. Pero mag-aaral din kayo ng Nihongo, ganun din. Masaya naman pagka halos 1 month na yun. Iba't ibang lahi ang makakasama mo. So after 1 month, ayun na. Dito na. Ayan, dadaling ka na dun sa iyong pagtatrabahuhan, yung apartment. Huwag kayong mag-alala dahil pagdating mo sa apartment, kompleto na ng gamit, di ba? Kompleto. Lulutuin mo na lang ang ulam. So, yun ang ganun ang setup, no? Pagkadating mo dito sa Japan, after nung mong mag-training ng Nihongo sa training center, after a month, dadaling ka na doon sa company na pagtatrabahuhan mo, yung apartment, kompleto na ng gamit, and then malapit lang yung distance ng company na pagtatrabahuhan doon sa apartment. Kaya binibigyan ng bike, no, yung mga kababayan natin na dumadating dito sa Japan. Libre naman yung bike. Pagkatapos nun, ayun na, magsisimula na pong magtrabaho. So, pag simula na magtrabaho, wala na pong gagastusin doon. Pagkadating dito sa Japan, wala na kayong gagastusin. Ang gagastusin nyo na lang ay yung pagkain nyo. Kompleto na ng gamit. Siyempre, yung apartment, may bayad dyan, kinakaltas yan sa sweldo kada buwan. Apartment, wifi,
Then yung mga gastos, yung electricity, yung gas, yun na lang ang babayaran ng sarili nyo at yung pagkain nyo. So yun lang talaga. Pero yung mga maidagdag gastos. ko lang, yung gagastusin nyo naman dito, bibigyan naman kayo ng allowance ng kaisya. So ayun, hindi pa kayo nagkatrabaho, meron na kayong allowance dahil nga siyempre 1 month kayong magte-training. So bibigyan na kayo ng magkano yung binigay na allowance? Halos 8 lapad at kalahati. 8 lapad. So you do the math, that's around mga 30,000, no? 30,000 more or less 30,000 dahil medyo nga mababa yung palitan ng yen to peso. Pero yun sobra naman na yun sa isang buwan. Siguro baka kung medyo matipid ka pa, aabutin pa ng 2 buwan yung yung allowance na binigay ng inyong employer. Okay. So ayun, maraming salamat Ivan sa pagpapaunlak muli sa interview na to. So baka may mga gusto kong i-shout out sa mga tip, may bibigyan ng tip sa mga kababayan natin na gusto magtrabaho dito sa Japan. Basta nyo lang, mag-apply lang kayo. Hindi naman sa sortihan yun. Galingan nyo lang din habang tinitingnan yung inyong skill mismo. Ayan, dahil nga nagsabi siya na galingan nyo, ito meron akong video na ginawa tungkol sa Japanese employers interview. Panoorin niya, lalagay ko yung link sa description box, no. Basahin niyo mga comments diyan. Maraming nagpapasalamat diyan sa video na yan dahil isa yan sa dahilan kung bakit natanggap yung mga kababayan natin na ngayon ay yung iba nagtatrabaho na dito sa Japan, yung iba nagte-training na. So malaki yan kasi apply kayo ng apply, pero kailangan nyo rin paghandaan yung employer's interview. Isa sa pinaka-importante dahil yan yung pinakahuli nyo pagdadaanan para makapagtrabaho kayo dito sa Japan. So kailangan nyo maipasa yung employer's interview. Lagay ko yung link ng video na yon, panoorin nyo na lang. Okay, so ano pa ba? Shout out anak, pamilya, go. Shout out nga pala sa mga kaklase ko na nandito na din, sa nanay ko sa Batangas, sa mga anak ko na nasa Batangas, shout out. Okay, ayun. Okay, maraming salamat mga kababayan. So, kung meron kayong mga katanungan, comment nyo na lang sa baba, and rest assured na lahat ng iyong katanungan ay sasagutin natin sa lahat ng ating mga Okay, maraming salamat ulit Ivan. Kampay. Okay, maraming salamat sa panonood. Muli, Ludion in the land of the rising sun, Japan. Maraming salamat sa panonood mga kababayan. Bye-bye. In the land of the rising sun, Japan.